Ang isang lalaking hindi na nagmamahal sa kanyang kapartner, mapapansin mo number 1 dyan, madamot siya sa'yo. Hindi ka na gagastusan yan. Oo, alam ko ang pagmamahal ay hindi na susukat ng pera lamang. Pero Maitim ba skin? Underarm at singit mo? K-Skin ang bahala sa'yo. Premium ang ingredients, paraben-free and sulfate-free, and FDA-approved, kaya safe for everyone. With K-Skin, ibalik ang alindog mo. Huwag nang magpahuli. hi guys! Welcome back to our channel. Kamusta po kayong lahat? Sana ay nasa mabuti po kayo. At sa mga hindi pa po nakakakilala sa akin, my name is Cheryl Ting. At kung bago lang po kayo sa channel na to, pwede po bang makahingi ng isang favor to please consider to subscribe dito po sa ating channel. And also, huwag niyo na rin po sana kalimutan i-like and follow ang ating Facebook page official and also ang ating TikTok account, Cheryl Ting. Maraming salamat po. And for today's video is another concern video po. Ang sabi niya is, Miss Cheryl, paano mo ba malalaman na hindi ka na mahal ng lalaki? Cold na ang partner ko sa akin at madalas, irritable na siya sa akin. Kapag tumatagal na talaga yung relationship, madalas nararamdaman na to ng isa sa nagdadala ng relasyon. Meron naman habang tumatagal, lalo silang nagmamahalan. E paano nga kung nandoon kayo sa relasyon na nanlalamig na ang isa at posibleng nawawala na ang kanyang pagmamahal sa'yo? Sa mga pag-uusapan natin dito, napakahalaga nung mga dulo na babanggitin ko na senyales na posibleng wala na siyang pagmamahal sa'yo. Number 1, ito nabanggit ko na to sa iba kong video at nag-viral pa nga ito no, sa TikTok na umabot ng more than 3 million. Ito yung pinakasimpleng sign na hindi ka na mahal ng isang lalaki. Madamot na siya sa'yo. Ang isang lalaking hindi na nagmamahal sa kanyang kapartner, mapapansin mo number 1 dyan, madamot siya sa'yo. Hindi ka na gagastusan yan. Oo, alam ko ang pagmamahal ay hindi na susukat ng pera lamang. Pero yung lack of generosity at alam mo namang may pera naman siya. Kasi mapapansin mo sa mga kaibigan niya at sa pamilya niya, tumutulong naman siya at hindi naman siya madamot, pero pagdating sa'yo, hirap na siyang mag-spend ng money with you. Emotional investment po ang tawag doon kapag willing mag-spend ng money ang isang lalaki sa kanyang partner. Hindi naman kinakailangan na gastusan mo ng malaki yung partner mo, pero yung maramdaman mo man lang na tinutulungan ka niya in case na may pangangailangan ka, kahit na hindi ka magsabi, nag-o-offer siya ng tulong sa'yo, ay senyales ng pagmamahal. Pero kapag walang ganito, meaning to say, ang lalaki ay hindi na rin willing mag-invest ng emotions niya sa'yo. Hanggang doon na lang, may limitation na yan. Pangalawa, ang isang lalaking hindi na nagmamahal, wala na yung affection niya sa'yo at mararamdaman mo hindi na rin siya sa'yo nagkikare. Mararamdaman mo yan sa sarili mo kasi ikaw mismo natututo ka ng mag-beg or magmakaawa sa atensyon niya para lang ibigay sa'yo. Pag palagi mo nang ginagawa ito sa relasyon nyo, that means wala nang pagmamahal ang lalaki sa'yo. Even yung mga pagtawag sa kanya and pagte-text, ikaw na yung palaging nag-i-initiate para lang makapag-usap kayo. Another thing na hindi ka na mahal ng isang lalaki, of course, isa sa pinakamahalaga ay ang respeto. Kapag madalas ka niya nang dinidisrespect at inappropriate na yung pakikipagrelasyon niya sa'yo, that's red flag. Mga bagay na alam niya namang pag-aawayan ninyo dahil alam niyang magagalit ka or alam niyang ayaw mo nang ginagawa niya yun pero patuloy niya pa rin ginagawa yun. Ang ayos niyang makitungo sa mga kaibigan niya, then pag sa'yo, wala siyang pakialam kasi hodang masaktan ka niya or ma-offend niya yung feelings mo. Strong red flag na yan. What I love about this product, itong No More Dark Secret ng K-Skin, bukod sa may advanced whitening na siya na kung saan pwede niyang matulungan na pumuti yung mga singit-singit mo, moisturizing, meron siyang anti-irritation, antibacterial, maintain healthy pH level. Hindi lang pambabae, meron din po tayong pang-lalaki. Another sign kapag unresponsive na siya sa mga needs mo, sa feelings mo, or yung mga bagay na nagmamatter sa'yo. Wala siyang pakialam kahit na ang mga bagay na iyon ay mahalaga sa'yo, basta siya, kung hindi siya masaya doon sa gusto mo, babaliwalain niya ang lahat ng yun. Another thing, yung mapapansin mo, ikaw na lang ang madalas na nagsusolve when it comes to financial problem. Kasi ang mga kalalakihan, normal sa kanila yung pagiging provider. Oo, nagpo-provide din naman ang mga babae, pero majority
kalalakihan ang nagpo-provide sa isang relasyon. Pero kapag may mga financial problem kayo, then hinahayaan ka niya na ikaw ang mag-solve at parang sa kanya ibaliwala. Nakikita na niyang nahihirapan ka pero wala siyang pakialam dito. Lalong-lalo na kapag financial problem niya, ikaw pa rin ang gusto niyang mag-solve nito. Another thing, madalas kinukumpara ka niya sa iba. At take note, hindi maganda ang pagkukumpara niya sa inyong dalawa. Puro unfavorable sa'yo. Madalas niya rin kinikriticize yung mga achievements mo. Lahat halos ng kakayanan mo, hindi niya yun pupuriin. Kasi para sa kanya, hindi sapat yun. Last one, ang isang lalaking hindi na nagmamahal sa'yo niyan, hindi ka na niyan priority kahit saan. Mas pinipili niya ang kaibigan niya, ang family niya over you. Kumbaga, ikaw ang pinakahuling priority niya. At kung minalas-malas pa, wala ka talaga sa priority niya. For example, meron kayong mga naplano ng activities or lakad or date, pero once na inaya siya ng family or kaibigan niya, i-reject niya yung nauna niyong plano kasi ang mas pipiliin niya yung plano niya with his friends or family over spending time with you. Hindi na nga kayo palaging magkasama. Tapos nagplano kayo, minsan na nga lang nakuha pa ng iba kasi yun ang priority niya kesa sa'yo. Remember, ang relationship po, dapat nararamdaman mo yung love and valued ka ng partner mo. And also, respected ka. Po ang mga mahahalagang pilar ng isang relasyon. So, may nakuha ka bang tips sa mga napag-usapan natin? At kung nagustuhan mo ang ating video, please give it a thumbs up, comment out below, and also share this video na rin po sa mga kaibigan na sa tingin yung matutulungan ng video natin. Once again, palagi po kayong mag-iingat at palagi po kayong manalangin. Thank you guys for watching and see you in our next one. Always love yourself and be a blessing. Bye!